Hello mga kawamat. In this video lesson, we will discuss computing monthly salary from daily wage. So same with the previous video, I'll give you 5 problems about solving salary or solving monthly salary from daily wage. So for problem number 1 is a basic monthly wage. Maricel works as a sales clerk in a local pasalubong center in Naga City, Camarines Sur, earning a daily wage of 435 pesos. She works 6 days a week and for the month of October. So she clocked in a total of 25 working days. So how much is Maricel monthly wage? So, ano yung mga given natin? So, ang daily wage niya ay 435 pesos. Medyo mababa to, no? Dito sa NCR, ang minimum wage na ngayon ay 695. Okay, since siguro provincial rate ito. So, days work is 25 days. Okay, so nagtrabaho siya ng 25 days. So, magkano? Madali lang naman computein, right? So, it's a simple multiplication. So, the monthly wage na makuha ni Maricel is 435 times 25. That will be 10,875. So, sa isang buwan, ito na yung kikitain ni Maricel. 10,875 pesos. Next. So, example ito ng problem ng monthly wage with overtime pay. So, Nonoy is a construction worker building at a commercial center in Mandawi City, Cebu, and is paid 515 pesos per day. In 1 month, he worked 23 regular days and rendered 6 hours of overtime. His regular work shift it is 8 hours per day, and his overtime is compensated at 125% of his hourly rate. So, what is Nonoy's total wage for the month? So, binabayaran si Nonoy, okay, magkano yung per day niya? 515 pesos. Since ilang araw siyang nagtrabaho? So, 23, he worked 23 regular days. Ayan yon. So, imumultiply lang natin yung 515 para makuha natin yung regular monthly wage niya. Ibig sabihin, kahit wala siyang overtime, ito yung makukuha niyang sweldo. So, regular monthly wage, 515 times 23, that is 11,845 pesos. Pero, sabi dyan sa problem, meron siyang 6 na oras na overtime. So, sa rules natin from DOLE, 'di ba kapag nag-overtime ka, okay, may additional 25% dun sa regular hourly rate mo or we will multiply it by 1.25. So, kukumputin natin yung regular hourly rate ni Nonoy. So, 515, so divided by 8. Bakit? So, 8 hours siya per day. So, ito yung arawan niya. No? Sa isang araw, ang binabayad sa kanya ay 515. So, para makuha natin kung magkano ang per hour niya, i-divide natin yung 515 sa 8. So, and that is 64 pesos and 38 centavos. So, again, so, sa isang oras, ito yung bayad kay Nonoy. Next. So, may overtime hourly rate siya, which is nakuha na natin yung regular hourly rate niya na 64.38. Imumultiply lang natin kay 1.25 and that is 80 pesos point 48. So, ibig sabihin kapag nag-overtime siya, ito yung computation na gagamitin sa per hour. Okay, magkaiba to dun sa regular hourly rate niya. So, syempre, mas malaki dahil nag-overtime siya. So, ilang oras ba siya nag-overtime? 6. So, 80.48 times 6. So, the answer is 482.88. So, ibig sabihin, ito ngayon ang ibabayad sa kanya or idadagdag dun sa regular monthly wage niya dahil meron siyang a total overtime pay na 482 pesos and 88 centavos. So, magkano lahat? 11,845 plus 482.88. Using your calculator, Nonoy's total wage for the month is 12,327 pesos and 88 centavos. Next,
Angela works as a motorcycle sales agent at a dealership in Cabanatuan City, Nueva Ecija. She receives a daily basic wage of 460 pesos, a fixed monthly transportation allowance of 1,500, and a 1.5% commission on her total sales volume. For this month, she worked 24 days and generated 120,000 in total sales. So what are Angela's total monthly earnings? So, 460 per day ni Angela, and then meron siyang monthly allowance na 1.5, fix na 'yon, no? Hindi 'yon nababawasan kasi fix yung amount. And then meron pa siyang makukuha na 1.5% na komisyon dun sa total sales niya. So isa-isahin natin. So ang regular basic wage niya, since 24 days siyang pumasok sa isang buwan, 460, ito yung bayad niya sa isang araw, 460 times 24 days. So ito ang regular basic wage niya, 11,040 pesos. Next, since meron siyang makukuha komisyon na 1.5% sa total sales. So 1.5% multiply natin dun sa total sales na 120,000. So again, kapag naka-percent, i-convert nyo into decimal and that will be 0.015. So yung 1.5%, kung nahirapan kayo, dapat move yan, 'di ba, two places to the left. Or pwede naman, divide nyo lang to sa 100 using your calculator. So 0.015 times 120,000, the answer is 1,800 pesos. So ibig sabihin, doon sa kabuang naibenta niya, doon sa total sales niya, meron siyang makukuha doon ng 1,800. And then, meron pa siyang allowance. So, yung may transpo allowance siya na 1,500. So, magkano yung marireceive ni Angela sa loob ng isang buwan? So, yung 11,040 pesos na regular basic wage, yung 1,800 na commission niya na makukuha, plus the transportation allowance. So, ibig sabihin, Angela's total monthly earnings are 14,340 pesos. Next, Danilo is a seasonal worker in the strawberry farms of La Trinidad Benguet. He is paid 120 pesos per basket of strawberries harvested. So he works 22 days a month, averaging 9 basket harvested per day. So he plans to allocate exactly 65% of his monthly income to household expenses and deposit the remaining amount into his bank account. So, ibig sabihin, dun sa kabuang monthly income niya, ang 35% na may iwan ay mapupunta sa savings niya. So, how much is Danila's total monthly income and how much will he save? So, first, so ang daily income ni Danilo, so 120 per basket, no? Doon sa, depende doon sa mga harvest niya. So, dito sa problem, siyam na basket, no? 9 basket harvested per day. So, 120 ang bayad sa kanya doon. So, a total of 1,080. So, this will be the daily income, no? Ibig sabihin, ito yung sa isang araw, ito niyang kikitain niya. Eh, meron siyang ilang araw sa loob ng isang buwan na nagtrabaho? 22 days. So, si 1,080, imumultiply natin sa 22 days, and that will be 23,760. So, ito na yung kabuang kita niya, no? Yung monthly income niya, total monthly income. So, meron siya ditong sinabi na yung 65% nitong kitnita niya ay mapupunta sa household expenses and the remaining ay mapupunta sa bangko. So, paano gagawin yon? So, paano gagawin? So, yung 35%, yun na munang computin natin. Yung 35% of 23,760, ito yung mapupunta sa bangko, no? Yung 35% kinonvert sa decimal, 0.35 times
23,760, the answer is 8,316. So mula doon sa total income niya, makakapag-save siya sa bangko ng 8,316 pesos. So Danilo's monthly income is 23,760 pesos and he saves 8,316 pesos. Okay, last problem. AJ works as an air conditioning technician at a service center in Cagayan de Oro City. He gets he gets a basic daily wage of 530 pesos and works 24 days a month. Additionally, he receives a 2,000 monthly na rice subsidy allowance. Renders 8 hours of overtime. So, dun sa overtime niya, ang computation niya doon ay babayaran siya ng 130% of his hourly rate. So, i-multiply natin by 1.30 and gets a 350 pesos incentive bonus for every aircon unit service beyond his monthly quota. So this month, he successfully serviced 5 units above his quota. So if EJ sets aside 20% of his total monthly income for his younger siblings' college tuition fund. So what is total monthly income and how much goes to the tuition fund? So isa-isahin natin, medyo mahaba. So una, yung regular basic wage niya, 530 pesos ang per day niya. So nagtrabaho siya ng 24 days sa loob ng isang buwan. So i-multiply lang natin yung kung magkano siya binabayaran sa isang araw. So since ang isang araw niya ay 530 pesos, multiply by 24, ito yung regular basic wage niya, 12,720. So, hindi lang yan ang makukuha ni EJ kasi meron siyang additional na makukuhang 2,000 na monthly rice subsidy. So, before that, since meron din siyang overtime. So, paano natin makakuha yung overtime? Kailangan malaman natin kung magkano yung per hour ni AJ. So, yung per day niya ay 530 divided by 8. So, ang per day niya ay per hour niya ay 6,000 66 pesos and 25 centavos. So, gagamitin natin para makuha natin yung overtime hourly rate niya. So, i-compute natin sa 130% or 1.30 times 66.25, ito yung hourly rate niya, overtime hourly rate niya, 86 pesos point 13 centavos. So, paano natin kukunin yung total overtime pay? So, yung overtime hourly rate niya, multiply natin sa 8 oras, yun yung overtime niya. So, 86.13 times 8, 689.04. So, ito yung ibabayad sa kanya o idadagdag doon sa regular basic wage niya na overtime pay. Kasunod niyan, meron din siyang incentive bonus, no? Na sa bawat matatapos or sa bawat isa beyond sa quota na gagawin niya ay merong ano yan, 350, no? Per aircon yun ha, 350 pesos. So since meron siyang 5 units na sobra na dun sa quota na binibigay sa kanya, so babayaran siya dun. So imumultiply lang natin 350 times 5, meron siyang additional na 1,750. Meron pa ba? Yes, meron siyang rice allowance na 2,000. So kung kukunin natin yung total monthly income ni EJ, meron siyang 12,720 na regular basic wage, 689.04 ito yung overtime niya, 1,750 ito yung performance incentive bonus niya, and 2,000 sa rice allowance. So a total of 17,159.04. So ito yung total monthly income niya, no? Sa isang buwan. Pero babawasan niya ito ng 20% kasi ilalagay niya doon sa tuition ng mga kapatid niya. So, i-multiply lang natin yung 20% sa 17,159.04. So, convert nyo muna yung 20%, that is 0.2 times
3,159.04. The answer is 3,431.81. So ito yung mapupunta sa tuition fund ng mga kapatid niya. So, ibig sabihin, EJ's total monthly income is 17,159.04 and ang matatabi niya para sa tuition ng mga kapatid niya ay 3,431.81 centavos. So again, 3,431 pesos and 81 centavos.